Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na sa langit, lumikha sa amin, nagbigay ng buhay na walang gan, pananampalataya, sa pamagitan po ng Panginoon Kristo na nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, at kami tinubos at binigyan po ng pag-asa at pagtanaw sa katotohanan. Dalangin namin, Ama, sa gabing ito, samahan mo kami at puspusin na yung banal na Espiritu sa pag-aaral ng mga Espiritu na bagay. Dahil kung wala kayo, wala po kami magagawa. Hiling namin yung gabay, patnubay sa bawat kapatid, sa bawat tahanan na nagsusubaybay sa iyong programa at sa mga kapatid sa compound at bawat tao naghanap ng katotohanan na gusto po magkaroon ng buhay na walang gan at tunay na pag-asa sa kalangitan. Tulog namin ito na ipasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus, na aming Panginoon Diyos tagapagligtas at sa gabay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. So muli, magandang gabi po sa bawat isang kapatid na kasama natin ngayong gabi. So patuloy natin po pag-aralan ang pagkukumpara ng buhay na hindi mananampalataya at sa mananampalataya sa Panginoon Kristo sa mga bagay na atin na pong natalakay. Sa unang aralin, tinalakay natin po yung buhay ng hindi mananampalataya. Sa pangalawang aralin, tinalakay naman natin ang buhay ng mananampalataya. At ngayon naman, pagkukumparin natin o paghambingin ang kahibaan nila sa harapan po ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Sa una natin pong pagtalakay o pag-aaral, ang pagkilala sa totoong Diyos. Yan po tinatawag sa English na doctrine of God. Sa hindi mananampalataya, ang Diyos Ama lang ang kanilang kinikilala o ang kinikilala nilang Diyos. Yan po yung tinatawag lang nilang Diyos ang God the Father. Kung sakali man may pagkilala sa Panginoon Kristo na Diyos Anak, ito'y maliit lamang na Diyos. Yan po yung kanilang pagtanaw. Kasi siya'y maliit na Diyos lamang, hindi katulad o kapantay ng Diyos Ama. Datapat sa John 17:5, sabi nito ng Panginoon Hesus sa kanyang priestly prayer sa Ama, sabi, at ngayon, Ama, lulatin mo ako sa iyo rin ng kalwatian na aking tinatamasa o tinataglay sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ibig sabihin, bago pa nilikha ang sanglibutan ng mundo, nandiyan na ang Diyos Anak din. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu. Dahil sa Genesis 1 man, yung salitang in the beginning God po doon ay Elohim. Plural ang salitang Elohim, no? Ela plus Ela plus I am, kaya Elohim. Kaya ang salitang God doon ay tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya yan po yung pagtanaw natin sa katotohanan sa Trinity. Pansinin din natin dito, si Kristo ay tagapaglikha din, hindi siya nilikha ng Ama. Kasi sabi nila, siya ay nilikha lang ng Ama o galing siya sa sinapupunan ng Ama. Sa Colosas 1:16, no? Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkatauhan o sangkalupaan. Sa mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop ng pamunuan o kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya, pamagitan ni Kristo at ukol sa Kanya. So sa Colosa 1:16, pinipresent dyan ng writer, si Paul, Apostol Pablo, na si Kristo ay tagapaglikha. Yan kasi ang preeminence ni Christ, ang kataas-taasan ng anak ng Diyos. Kaya maging doon sa mga Hudyo, hindi nila matanggap si Kristo ay Diyos. Nung sabi niya, bago pa si Abraham, ako na, sabi niya sa John 8:58. Before Abraham, I am. Babatuin siya ng mga Hudyo. Pag sinabi niyang nauna pa siya kay Abraham. Hindi nila matanggap kasi si Kristo talaga, Diyos siyang nagkatawan tao. Kapantay siya ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya lang sa pag-aaral sa Bible, kung tatanawin, parang kasi Kristo kasi, under siya ng Ama. Siyempre, sa programa ng Diyos sa gawain, siyempre, authority niya yung Father. Kaya sabi niya, pinadala ko rito, sinugo ako rito ng Ama. Okay, sa mananampalataya,
isang Diyos na nasa tatlong persona, yan ang pagtanaw ng isang mananampalataya, ang Trinidad na nagpapatuto sa langit. Saan natin makita ang talata? Sa unang 1, Kapitulo 5 o 5, versikulo 7, o verse 7. May tatlong nagpapatuto sa langit, ang Ama, ang Salita, yan ang Panginoon Jesus, ang Banal na Espiritu. At ang tatlong ito ay isa. Kaya sabi niya, there are three that be record in heaven. Yung nagpapatuto sa langit. Pero pagdating sa lupa, yung mga tao at mga nagtuturo, yung patuto nila sa lupa lang yun, hindi yung patuto sa langit. Pero ang Diyos nagpapatutuo galing sa langit. May tatlong persona ng Diyos. Isang Diyos, isa lang ang Diyos. Yan kasi minsan di matanggap ng ating maiksing pag-iisip bilang tao. Kasi ang isip ng Diyos ay walang katapusan. At napakahirap maunawaan talaga kung di natin intindihin at tanggapin ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya lang kasi ginagawa ng iba, nilalagay nilang kaisipan nila doon sa gusto nila sa banal na salita o sa Bible. Kaya minsan hindi nagkakaintindihan. Sabi nga nung isang nag-attend ng Bible study noong nakarang Sabado, sabi niya, ba't ganun, pastor? Yung sinasabi nung nagtuturo namin, ganito. Ba't sa inyo ganyan? Sabi ko nga, iba-iba kasi ang nagtuturo, nagpapaliwanag. Hindi ituro yung kabuuan ng Biblia. Ayaw nilang ituro yung Scripture, interpret Scripture. So ang Biblia, malinaw, nagpapakilala ang Diyos Ama ay siya nagpadala sa kanyang anak. At ang Diyos Anak, siyang gumanap ng kaligtasan natin. Siya yung tagapagtubos o tagapagligtas, Savior. Tapos ang Diyos Banal na Espiritu, siya nagpapaliwanag sa banal na kasulatan. Nag-guide, nagtiteach. At siya nag-indwell sa puso ng tao para magamit niya. Dahil kung wala yung Holy Spirit, hindi tayo makapamuhay na may kabanalan at may lahad ang salita ng Diyos. No? Kaya yan ang gawa ng one God in three person. Ang tatlong persona ng Trinidad sa kaligtasan ng tao. Pansinin natin dito, pagkatapos natin mapag-aralan yung unang 5, versikulo 7, tatlo, sabi niya, nagpapatuto sa langit. Ito naman, tungkol sa kaligtasan, malinaw dito ang gawa ng Trinidad, ang Ama at Anak, ang Banal na Espiritu. Sa Galatia 4, versikulo 4 hanggang 6, sabi po ng talata, datapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. O, sino nagsugo? Ang Diyos. Sino yan? Diyos Ama. Sino ang sinugo? Ang kanyang anak. Diyos Anak, na pinanganak ng isang babae at ipinganak sa ilalim ng kautusan. Bakit pinadala ng Diyos Ama ang kanyang Diyos Anak? Versikulo 5 o 5, upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. So ang layunin niya, pinadala ng Diyos Ama ang Diyos Anak, upang matubos. Tapos upang makupkup, magkaroon ng adoption. Kasi dati, nasa laman lang tayo, anak tayo ng dyablo. So, pamagitan ni Jesus, na pinadala ng Ama, kung ikaw manalig, tanggapin mo, ng personal mo, Diyos, tagapagligtas Jesus, na plano ng Ama, na pinadala, magkakaroon ka ng pagtubos, ayun nakalagay yung upang matubos, at upang magkaroon ka ng pagkupkup, adoption. Kung naging anak ka ng Diyos sa pananampalataya, dahil kay Kristo, hindi dahil sa simbahan, o sa pagsanib ng isang sekta o grupo na tinuturo ng maraming tao o paggagawa ng mabuti o pagpapanata, hindi yan eh. Kasi yung mga gawain yan ay hindi makatanggal ng kasalanan. Kailangan may magtanggal ng kasalanan natin o magtubos, maglinis. Yan si Jesus. Kaya pinadala ng Diyos Ama. Kaya sabi ni Jesus sa 1 John 1:9, kung ipapayag mo yung kasalanan, ako'y tapat, banal, patawarin ka at linisin sa lahat ng kalikuan. Sino makakagawa yun? Diyos Anak. Hindi simbahan, hindi sekta, hindi grupo. Hindi sa yung paraan. No? Kasi ang tao pinipilit niyang gawin ang paraan niya. Hindi yung tanggapin ng Diyos. Impyernong punta mo niya pag gumawa ka ng sarili mong paraan. Bakit pa pinadala ng Diyos Ama ang anak? Kasi alam ng Diyos Ama, wala tayong kakayahan. No? Wala tayong kakayahan. Okay, verse 6, ito na yung Diyos Banal na Espiritu. At sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ngayon, dahil tinanggap mo yung plano ng Ama at nanampalataya ka sa Panginoon na siyang tagapagligtas, Diyos nagkatawan tao para bigyan ka ng
katubusan, isang buhay na sakdal na pinakita ni Jesucristo sa loob ng 33.5 years. Naniwala ka, sinampalatayanan mo. Ano sabi niya dyan? At sapagkat kayo mga anak ng Diyos, dahil nanampalataya ka, kinupkup ka na ng Diyos Ama, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Meron na tayong indwelling o pananahan ng banal na Espiritu. Ngayon, nandiyan ang Holy Spirit sa iyo, ang tatlong persona ng Diyos, pwede ka na magsabi ng Ama. Ngayon lang yan, dahil nagdesisyon ka. O, nagkaroon ka ng relasyon at kinupkup ka ng Diyos Ama dahil kay Kristo. Pwede ka na magsabing Ama. Ibig sabihin, noong nakaraan mga panahon, kahit natawag na akong tawag na Father, our Father, Ama, wala. Kasi wala namang relasyon sa Panginoon Jesus eh. Meron akong simbahan, nag-attend akong simbahan, nagnunubena pa ako. Pero, sa totoo lang, wala pa akong relasyon sa totoong at buhay na Diyos. Okay, punta tayo sa letter B na. Kanina ang tungkol sa Diyos, no? Doctrine of God. Naman to, doctrine of salvation, sa paraan ng kaligtasan o pagliligtas. Punta muna tayo sa hindi mananampalataya. Ito ang kaparaan ng hindi mananampalataya. Letter A, pagsabi sa isang reliyon, isang simbahan o isang sekta. Yan, dapat magmiyembro ka, maging bahagi ka, pumasok ka. Kung hindi ka taga rito, sabi niya, hindi ka kasama sa amin, hindi ka ligtas. Yan ang paraan nila. Sa John chapter 3 verse 1, ay may isang tao rito, ang pangalan ni Nicodemo, religyoso siya. Pero hinanap niya pa rin ang Panginoon para siya maligtas. O, John 3 verse 1, sabi niya, may isang lalaki nga sa mga pariseo. Anong katangian niya? Religious person siya kasi Pharisee siya eh. Apat na grupo ang mga taong religyoso ng panahon ni Jesus. Yan ang mga Pariseo, mga Pharisee, Sudasyo, mga Herodians, tapos yung Escribang. Mga religious people yan. At nag-aral pa siya kasi sabi niya dyan, nangangalan Nicodemo, isang pinuno ng Hudyo. Pag noong panahon ng Panginoon, hindi ka pwede maging ruler kung hindi ka educated. Ruler, sa ibig sabihin, nag-aaral. Maraming tao maging sa panahon natin na ganyan, na hindi pa mananampalataya. Religyoso sila, nag-aaral sila. May kaalaman sila sa paligid nila. Lipunan, marahil pwede silang lawyer, doctor, engineer, o mga architect. Pero hindi niya alam ang kaligtasan. Actually, kung basahin niyo yung kabuuan ng chapter 3, pumunta siya isang gabi sa Panginoon para hanapin ang kanyang kaligtasan. Hindi niya alam ang kalalagayan niya eh. O ano sabi ni Jesus sa kanya? Sa John chapter 3, verse 3, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon, maliban na tao'y panganak na muli, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Yan ang sinabi niya. Mamaya makita natin yan sa buhay ng mananampalataya. Okay, ang pagsunod sa mga kautusan ng simbahan at katuruan ng tao. Yan, in-emphasize nila, dinidin nila, sundin mo yung utos ng simbahan, ng sekta o ng kanilang religion, ng kanyang iglesia. Magpabinyag ka, magtapat ka, magbigay ka ng kampo. Wala naman pong masama yan. Natural lang yan sa pagtulong sa simbahan sa mga tao. Pero yung gawin mo yung paraan maligtas ka, yun po ang mali. Hindi po paraan yan ng kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 15, verse 8 to 9, ang bayang ito'y ginagalang ako sa kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tingnan niyo po sa versikulo 9, siyam. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanilang pinakaaral ang mga utos ng tao. Ano sinabi ni Jesus? Si Kristo po nagsasalita niya sa Matthew 15, 8 to 9. Datapwat, sabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sa Panginoon Jesus, na nagtuturo sa kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So, mali. Mali po ang kanilang paniniwala sa kaligtasan. Okay, ito yung katlo na paraan nila. Pag may miyembro sa isang simbahan o iglesia at sundin lahat ng turo nito para maging matwid ka, maligtas at makapasok ka sa karya ng Diyos. Ang pinipilit nila, pag nagpamiyembro ka sa kanila, tapos sundin mo yung utos ng simbahan o ng iglesia, magiging matwid ka sa harapan ng Diyos. Grabe po, no? Kung ikaw kasi mananampalataya, parang iba ata yung nasasabi. Totoo yan.
Nung hindi pa ako mananampalataya kay Jesus, ganun din ang aking pananaw. Magpakabuti ako. Baka sakaling mapunta ako sa langit, no, sa aking paggawa ng kabutihan. Punta na tayo sa talatang binigyan ni Apostol Pablo na pinisulat ng Panginoon Diyos. Galatia 2, 16 at saka 21. Sabi niya sa 16, bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaring ganap sa gawan ayon sa kautusan, maliban sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Binigyan niya na po niya ng paghambing o comparison. Sabi niya, bagamat naalaman na ang tao hindi inaaring ganap sa gawa ayon sa kautusan o paggawa ng mabuti, maliban sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Tayo rin ang nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinuman. Aaring ganap ang sinuman, no? Ibig sabihin, hindi totoo na titimbangin mo yung ginawa mabuti, nagpaaral ka, tumulong ka, gumawa ka ng kuhan, sinunod mo ang kautusan, at yung kasalanan mo, titimbangin mo para maging matwid ka sa harapan ng Diyos. Hindi. Ang sabi ng Biblia dyan, inimphasize ni Apostol Pablo, sabi niya, tayo rin ang nagsisampalataya kay Kristo upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa gawa ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang sinuman. Walang aaring ganap, walang magiging matwid sa pagsunod sa kautusan. Dahil kahit sundin mo yan, sundin mo yung sinasabing simbahan mo, simbin mo yung panata mo, sundin mo yung pangako mo simbahan mo, hindi pa rin po kasi magtatanggal ng kasalanan. Makasalanan ka pa rin. Paano ka maligtas? Hindi po yun eh. Versikulo 21. Hindi ko niniwawala ang halagang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamagitan ng kautusan o paggawa ng mabuti ay ang katwiran, kung gayon si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Kung makakapagtanggal ng kasalanan, yung pagmembro ng simbahan, pagiging membro ng isang iglesia o sekta at pagsunod sa kanyang kautusan at tinuturo simbahan, ay ang pagkamatay at pagbigay ng buhay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na matay siya na walang silbi, walang kabulan. Ba't pa siya nagkatawang tao? Kaya pala natin iligtas ang ating sarili sa ating paraan, di ba? Ayan po ang ka-argumento ni Paul dito. Si Apostol Pablo, very talented po siya sa argument kasi Sanhedrin siya. Lawyer siya ng kautusan. Okay, punta po tayo sa paghambing na. Sa buhay ng mananampalataya, nakasaad sa banal na kasulatan, ito po ang pagliligtas ng Diyos. Yung sinabi ko kanina sa John 3:3, dapat ay panganak kang muli. Yan ang sinagot ng Panginoon sa isang reliyosong tao, si Nicodemo. Isa siyang pariseo, no? Sumagguni siya sa Panginoon sa gabing yun. Ito ang sinagot ni Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi kay Nicodemo, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang linaw po ng salita ng Diyos. Except, sabi niya, verily, verily, I say to thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ginamit ng Panginoon salitang katotohanan, emphasizing yan. Pag in-repeat yung word, yung sinasabi sa English, verily, verily, I say unto thee, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ikaw na taong religyoso, ikaw na palasamba, ikaw na tapat sa reliyon mo, ikaw na pinunong Hudyo at gumagawa naman ng mabuti, hindi ka pa rin papasok sa kaharian ng Diyos maliban ipanganak kang muli. Yan pong argumento ang comparison. Okay, letter B. Paano ipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Sabi ni Nicodemo sa verse 4, John 3:4. Papasok ba ako muli sa tiyan ng nanay ko? Ang tanda ko na, laki ko na. Mamamatay nanay niya. Kung buksan niyo po yung Bible niyo, yun ang tanong niya. How can it be? Yan ang tanong niya. Ito, explain natin sa Ephesians 1:13, Efeso 1:13. Sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Kaya dito, kailangan maraman mo, mapakinggan mo ang plano ng Diyos Ama na pinadala ang kanyang bugtong na anak. Yan ang good news, yan ang gospel ni Christ.
Yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes shall not perish, but will have eternal life." Ganyan na lang ang pagsinta ng Diyos, John 3:16, na pinadala ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, pinadala ng Ama. Ang sino man sumampalataya, anuman uri ng reliyon mo, ng uri ng pagkatao mo, anumang kalalagay mo sa lipunan, sabi niya, ang sino man sumampalataya, manalig ang kinin ang ginawa ni Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sa impyerno, bagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, naligtas siya. Okay, sa Efeso 1:13, diniin dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, sabi, sa kanya kayo rin naman. Kanino? Tayo na marinig ang ginawa ni Jesus. Pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Yung sinabi ng simbahan mo, na iglesia mo, na sekta mo? Hindi. Ito, tingnan nyo, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo, ng iyong kaligtasan. O si Biblia pala, hindi yung turo ng tao. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya. Anong sinampalatayanan mo? Yung ebanghelyo ng kaligtasan na ginawa ni Kristo. Kasi ang pangalan Jesus ay Jehovah Savior. Diyos na tagapagligtas. Yung Kristo, ibig sabihin, anointed one, as prophet, priest, and king. Hindi naman kayang ibigay ng simbahan mo at ng iglesia mo yung pagiging Kristo ni Jesus eh. Siya lang pwede yun. Kaya siya lang pwede magligtas at tagapagligtas. Kaya diniin din sa Gawa 4:12 na nangangaral sina Pedro sa mga Hudyo, sabi niya, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao kundi pamagitan lang ni Kristo. No other name. Kaya nga nadadaya tayo, lalo sa mga hindi manampalataya, na simbahan at sekta nila, yung kanilang pinagmamalaki. Tayo rito sa iglesia, sa simbahan dito, hindi natin pinagmamalaki yung baptist kasi hindi po kayo liligtas ng baptist at ng aming simbahan. Hindi kayo po ililigtas ng aming iglesia kasi lahat din po kami makasalanan. Pero isang Diyos na nagkatawan tao, pinadala ng Ama upang lahat ng makasalanan ay magsisi at tanggapin ang kanyang anak, sampalatayanan ang kanyang buhay na siyang tanging daan, buhay at katotohanan. Siyang tanging tagapagligtas. Yan pong ginawa ni Jesus. Kaya ang pangangaral ni Apostol Pablo ay sinasabi niya sa mga tao, sabi niya sa Gawa 20:21, pinapatunayan ko sa Hudyo at Grego ang pagsisisi sa Diyos. Bakit dapat tayo magsisi sa Diyos? Makasalanan tayo, banal ang Diyos. Hindi tayo pwede basta umugnay. Testifying both to the grace and Diyos, repentance toward God, pagsisisi. Kaya sabi ni Jesus, nung siya nagkatawan tao, nasa lupa pa, sa John, ay Luke 13:3 at saka 5, sabi niya, unless you repent, you shall perish. Maliban kayo magsisi, kayo mapapahamak. Totoo yun kasi makasalanan tayo. At sabi niya yun, ang patutunan ko sa Hudyo at Grego, ang pananampalataya, ang pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Kristo. Bakit tayo sumampalataya sa Panginoon Jesus? Kasi siya yung dumating na tagapagligtas. Yan po, tingnan niyo po yung kanyang alok. Dito na sa letter C, ang paanyaya ng Panginoon Kristo. Yan ang sabi niya sa Matthew 11:28-29, magsaparito sa akin kayong lahat na papagalat ng bigatan luba. Ano yan? Sa buhay na kasalanan. At ko'y aking papagpahingain. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng iyong kaluluwa. Saan? Sa simbahan nyo? Sa iglesia? Sa sekta namin? No. Sa Panginoon Jesucristo, kay Christ lang. Kaya sabi ni Christ, come to me, all you labor. Hindi sabi niya, I will bring you to your church, to the chapel, to the sekta. Hindi, wala siyang sinabi yun. Makihalo kayo, no. Ang sinabi ng Panginoon, come to me. Kaya maging si John the Baptist, nung siya po yung dumating bilang forerunner ni Christ, hindi niya tinuro anuman sekta, kundi look and see, sabi niya sa mga disciples niya, tinuturo niya sila sa Panginoon Jesus na dumating, ang kordero ng Diyos na magtatanggal ng kasalanan ng sanlibutan. Sana po tayong mga tao at kayo po mga mananampalataya, hindi pa po nakakita ng katotohanan, maligtas ang mahal niyo sa buhay, ibahagi po natin ito. Ito po yung truth
Hindi niya sinabi na sumanib ka sa amin, makisama ka sa amin, o magpakabait ka sa loob ng aming sekta o iglesia, no? Ano sinabi ni Jesus? Come to me. At ano sabi ni John the Baptist? Look and see. No? The Lamb of God, sabi niya, who will take away the sin of the world. Tinuturo niya ang mga tao papunta kay Christ. At ganoon din po tayo. Pag tayo binago natin ito'y malaking pagkakamali at kasalanan. Oh. Kaya tingnan niyo po, doon sa letter din na tayo. Kung ang isang tao nanampalataya siya sa programa ng Ama at tatanggapin niya ang Diyos Anak na nagbigay sa kanya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, yun sinabi naman ni Kristo, in my Father's house are many mansions. If you're not so, I've told you, I go to prepare a place for you. Saan? Mansion sa langit. Yung nagsabi, si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ lang po pwede magligtas sa inyo at magbigay ng tunay, makahulugan ng buhay at buhay doon sa kalangitan. Letter D na po tayo. Ang pagtanggap sa Panginoon Jesucristo na iyong Diyos at tagapagligtas. Maraming tao nagsasabi, bakit kailangan tanggapin? Yun ang sinabi ng Biblia, yun ang sinabi ng Panginoon. Sa John chapter 1, 12 to 13. Punta tayo sa verse 12, sabi ng Bible, datapwat ang lahat ng sa Kanya, kay Kristo, ay nagsitanggap, ay pinagkalooban sila ng karapatan maging anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Sino daw binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap kay Kristo. Nakalinaw po ng salita ng Diyos. Datapat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap. Lahat nagsitanggap kay Jesus. Ay pinagkalooban niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Diniin ko po, sinulat ko maigi yung salita maging. Ibig sabihin, hindi dati. To become yan sa English. Become. Bakit ka naging anak ng Diyos nung nanampalataya ka, tinanggap mo si Jesus sa puso mo? Kasi, iniwan mo na yung pagiging anak ka ng Diablo, John 8:4. At ngayon, doon sa Galatia 4, verse 6, sabi niya, inadapt ka ng Panginoon dahil kay Christ. Kaya naging anak ka ng Diyos sa pananampalataya dahil nagkaroon ka ng adoption. Yun po yung binasa natin kanina sa Galatia 4:5. Inadapt ka ng Diyos Ama pamagitan ni Kristo ng kanyang anak na tinanggap mo ang kanyang plano na pinadala sa sangkatawan si Jesus. At linaw po Pansinin natin po sa 13. Ito po, mas klaro pa ito. Sabi yan, ng mga ipinanganak hindi sa dugo. Kaya ako, hindi ako, porque pastor ako, hindi pa pwedeng maging Kristiyano din at maging maligtas din anak ko dahil anak ko siya. No? Hindi sa dugo Not by blood. No? Hindi. Inherited ang salvation. Ano sabi pa dyan? Hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman. Hindi sa kalooban at plano ng mga tao. Kasi yung tao nagpaplano din May plano ang Diyos, sila rin nagpaplano. Hindi ganon. Hindi kalooban ng tao. Anong kalooban ng tao? Magmembro ka sa amin. Sundin mo lahat. Simulang yung binyag mo, kumpil mo, matay ka, simbahan, lahat. Sundin mo. Hindi yun tinuturo ng Diyos. Yun ang paraan. Yun ang kalooban ng tao. Yun ang paraan ng tao. Kaya minsan nagsasabi sila, bakit ang dami niyan naman? Hindi ko maintindihan yan ang tama. Ito ang tama. Kundi sa kalooban ng Diyos. Kundi sa programa ng Diyos. Kundi ayon sa binibigay ng Diyos na totoong pag-asa sa pamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya sa Romans 5:10, nilagay ko dyan, hindi ko na sinulat. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili nating paniniwala dahil sa pagkasilang pa lang natin, kaaway na tayo ng Diyos. Yan, Romans 5:10. We are God's enemy. Dahil ang ginagawa natin at ang kasalanan nasa atin, banal ang Diyos, hindi tayo pwedeng umugnay. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:10 at Romans 3:23, 3:10, there is no righteous, no not one. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tapos ipagmamalaki mo yung simbahan mo, yung ginagawa mo, yung sekta mo, yung panata mo, sa harapan po ng Diyos, hindi po tanggap yun. Nakakalungkot man po sabihin. Kung kayo po hindi mananampalataya, nakikinig kayo ngayong gabi, sana po ibuksan ng Diyos sa inyong puso at makita nyo, walang ibang pangalan sa silong ng langit na pinadala ng Diyos para ikaw at ako maligtas at magkaroon ng bahagi sa karya ng Diyos doon sa kalangitan, kundi si Jesucristo. Kaya siyang sumigaw doon sa
krus ng Kalbaryo sa pagitan ng langit at lupa, nagsabi siya, naganap na, it is finished. Yan po ang kanyang pagliligtas sa bawat isang makasalanan. Sana po ay ating matunghayan yan. Bukas po ituloy natin ating aralin sa letter C hanggang F, no? Yung buhay sa harapan ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Yun nga po kaya Trinity ang one God in three person. Hindi rin kasi tayo pwede po makapaglingkod at maging bahagi sa iglesia ng Diyos, sa totoong iglesia, kung wala yung Holy Spirit. Dapat po na may emphasize yan. Yan ang ating pag-aralan bukas. So, napag-aralan natin yung Doctrine of Salvation, itong kwan. Tapos una yung Doctrine of God. One God in three person, yung salvation, kaligtasan, pamagitan lang ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, John 14:6, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan. I am the way. Anong way? Papunta sa langit. The truth. Nagsasabi ng totoo. Dahil Diyos siya nagkatawan tao, walang kasinungalingan. The life. Bakit? Ba't kailangan ng life? Mamamatay po tayo. Siya lang nagbibigay buhay. Bibigay siya uli ng buhay. Sa lahat na nanalig sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yung titingnan yung buhay, siya magbibigay ng buhay. Sa John 17 verse 2 yan nandun. Na binigyan siya ng kapamalan Diyos Ama para magbigay buhay sa lahat ng taong nanampalataya. John 17:2. Yan naman, yung bukas pag-aralan natin, ang doctrine ng Holy Spirit. No? Yan, maraming tao hindi naniniwala na Diyos ang banal na Espiritu. Pero kung wala kasi yan banal na Espiritu na Diyos, banal na Espiritu sa atin, mananampalataya, tao, hindi ka pwedeng maglingkod sa kapulungan. Kasi bibigay ng Panginoon sa iyo dito sa ating pag-aaral bukas, yung gift of the Holy Spirit, yung love, joy, peace. Kailangan makita yun sa buhay mo. Tapos yung spiritual gift sa loob ng simbahan, ano yung paglilingkod mo. Kaya bukas, pagkukumpara po natin yung buhay ng hindi mananampalataya na nabubuhay sa laman lamang, pero may simbahan, parte siya ng reliyon. Lumalakad siya tapat at napaka-religyoso niya. Pero wala siyang Holy Spirit. Hindi rin nakakalugod sa Diyos. Yan po ang ating i-discuss bukas hanggang sa Wednesday po. Tapusin natin ito, ang aralin ng pagkukumpara sa buhay ng hindi mananampalataya at ang mananampalataya sa Panginoon Kristo na ating tinatalakay. Kasi next month po, ang ating pag-aralan ay ang Diyos na magbibigay hatol sa hindi mananampalataya sa dagat-dagatan na po'y at magbibigay buhay sa mga makasalanan na nanampalataya sa Panginoon Kristo. Yan ang John 3:18 at saka John 3:36. Yan ang ating pong prepare na lesson sa June, no? Ang paghatol ng Diyos sa makasalanan hindi nanampalataya at sa mga makasalanan ng palataya na mabibigyan naman ng Diyos ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin na. Salamat Amang Banal, muli dakilang Diyos sa aralin namin tinalakay. Naway magbigay po linaw sa mga taong naghanap ng katotohanan at kaligtasan. At sa lahat ng mananampalataya ay ito'y kanilang maidiin at makita na siyang mahalaga sa ipagbabahagi ng Ebanghelyo. Tulungan niyo po kami na naging masigasig, Panginoon, na yun niligtas at binigyan ng bagong buhay, ay magamit ang aming buhay sa paglalahad ng Ebanghelyo, lalo na sa mga taong naghanap ng katotohanan. At amin taglayin at kunin ang bawat oportunidad na i-share namin ang gospel. Salamat sa gabi na alam namin kayo patuloy mag-ingat, magbibigay po ng kalakasan, proteksyon, kalusugan at kaayusan ng aming pamilya. Tulungan niyo rin, Panginoon, mga kapatiran na may mga problema sa loob ng tahanan, lalo na sa kanilang kalusugan at karamdaman. Lalo sa aming mga kapatid na nasa senior citizen na may mga sakit, o Panginoon, iabot niyo po yung paggawa at kaaliwan. Pinapanalangin din namin ang mga gawain sa iglesia na patuloy kami tulungan at samaan na iyong kapangyarihan. Tunay sa iyo kami umasa at pati na din pinag-pray ang kalusugan ni Pastor Nasita at si Miss Nasita na kayo po mag-sustain at patuloy magpala. Tumulong sa araw-araw ng pamumuhay at sa pangunan nila sa
FBCM dito po sa church. Dahil ito aming dulog na may pasalamat, pagpupuri at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoon Diyos, tagapagligtas si Kristo Jesus, sa gawa at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen.